Mabuti na nga lang at malakas ang katawan ng aking bunsong anak. Kahit na meron siyang bahagyang ubo at bahagyang lagnat, kaya pa rin ang katawan niya. Kung nga siguro bata siya. Good day po mga kasenyor. Kumusta na po kayo? Pagpasensyahan na po ninyo yung aking boses at hindi po maganda. Meron po kasi akong sipon at inuubo pa. At may bahagya pang lagnat. Ito po, kasama ko na naman yung anak ko. Sasaglit lang po kami sa butika, sa drugstore, at kami po ay bibili pa ng gamot para sa lagnat, yung sa flu. At dadaan po tuloy ako sa mga nanay ko at meron po akong ibibigay. Dangan nga lang at kailangan kong magmask dahil matanda na po yun at baka maihawa ko pa. Sige po mga kasenyor, at samahan na lang ninyo kaming mag-ama sa pagbili ng gamot. At saka nga pala yung needle ni Mrs. na ginagamit niya sa kanyang rayuma. Sige po, at kami lalakad na. Bibili nga ako nito. Hindi, tatlo. Tatlo. Pwede ko na bang bayaran yan dito o doon na? Biwang card ko yan. Ay, wala yan. Kay mo rin. Alam niyo po ba yung email address? Hindi lumitaw. Okay po. 7465 po. Ala ba si Jen? Off po. Mahal po nandito. Swipe or insert. Insert po siguro. So, ayan mga kasenyor. Hanggang ngayon ay nag-i-snow pa rin pero papahina na. Wala naman akong pwedeng gawin sa labas ngayon at may sakit pa rin ako. Hindi naman masyado pang maganda ang pakiramdam ko. Yan, nakapag-ipon na rin ng snow dito sa damo, pero dun sa simento hindi sila makapag
accumulate dahil nga nalulusaw sila agad. Wet snow po ito at hindi naman masyadong malamig. Pero ewan ko kung ano ang kwan ngayon ng mga punong kahoy. Ayan, dahil kumbaga nakaporma na yung kanilang kwan. Pag dadahon sana may mga nakabukol na sa sanga. Doon lalabas yung dahon nila. Ayan, kung ganyan naman na lalamig, tapos iinit, hindi nila alam kung kailan sila talaga pwedeng magkuha na ng dahon. Siguro po mga kasenyor, gagawa na lang muna ako ng video dito sa loob ng bahay dahil wala namang magagawa sa labas. Mga kasenyor, ayan at nag-i-snow na naman sa labas. Kahapon lang napakaganda ng sikat ng araw. Tapos ngayong umaga, ayan, at nag-i-snow na. Dahil hindi naman ako pwedeng lumabas at nag-i-snow nga sa labas ng bahay namin, dito na lang ako maggagawa ng vlog. At isa pa nga mga kasenyor ay hindi pa naman ako lubusang magaling. Malala pa rin yung ubo ko at saka yung aking lagnat hindi pa kumbaga may sinat pa ako. Ito pong ubo namin ang masyadong mahirap pagalingin. Kahit na nga may iniinom pa kaming antibiotics, mahirap mga kasenyor ang magkasakit ng sabay na kagaya ng nangyayari sa amin. Mabuti na nga lang at malakas ang katawan ng aking bunsong anak. Kahit na meron siyang bahagyang ubo at bahagyang lagnat, kaya pa rin ang katawan niya. Kung nga siguro bata siya. Hindi katulad naming mag-asawa na may edad na. Yung pong sinasabi kong anak namin, yung bunso namin, si Wilp, siya kong madalas na makasama ngayon sa paglabas-labas ko. Siya nga lang ang sumasama sa akin sa paglabas para bumili ng mga kung ano man ang pangangailangan namin dito sa bahay. Ang pagbili ng gamot o pagbili ng kaunting grocery o hindi naman po lahat ng grocery dahil nga hindi namin alam kung ano ang mga kailangan talaga. Mahirap din po mga kasenyor ang kalagayan ko dahil nga sa ako lang ang nagdadrive dito sa amin. Hindi ko po na turuan si Mrs. nung mga bata pa kami. At iyon po ang isang malaking pagkakamali ko. Kung marunong lang siyang magmaneho or mag-drive, kung sakali at may kung ano man ang mangyari sa akin, makakapagmaneho siyang mag-isa, makakapunta siya kung saan niya gustong pumunta. Hindi yung pagka may pupuntahan, kailangan pa ako. Kung kagaya nga po na talagang kung hindi ko na kayang magmaneho, yun po ang mahirap. Hindi naman po ako pwedeng umasa palagi sa panganay kong anak. Dahil may sarili na rin po yung pamilya. At baka, siyempre, pagka may pamilya, kailangan magsikap para mabuhay yung pamilya niya. Siguradong asa trabaho po yun. At saka nakakahiya din po naman pagka madalas kong tawagin para magpatulong o manghingi ng kaunting pabor. So, pagtsatsagaan ko na nga lang. Nakakahiya rin naman po kung sa mga kapatid ko ako lalapit kung talagang hindi ko na kaya at sila man po may kanya-kanyang ng pamilya tsaka meron na po mga sarili-sariling trabaho yun. Kaya ito po ngayon ang nangyayari, so pagsikapan na lang na gumaling agad para huwag nang tumawag ng humingi ng pabor sa kanila at nahihiya rin ako. Kaya nga mga kasenyor, kung mapapansin ninyo o napapansin ninyo sa mga vlog ko, ang madalas kong ang kasama yung anak ko
Yung bunso namin, si Will. Kasi po siya lang naman ang talagang matyagang sumasama sa akin sa paglabas-labas ko para bumili ng kung ano man ang mga pangangailangan namin. Kaya nga kahit ganun siya, mahal na mahal ko po ang anak kong yon. Alam ko naman po na siya ay magiging habang panahon na namin kasama. At hindi naman po ako nagsisisi at nagkaroon ako ng isang anak na katulad niya. Kaya nga po kahit ganun siya, ay ramdam namin kung gaano ang pagmamahal niya at pagpapahalaga sa sa mga magulang. Kung tutuusin nga po mga kasenyor, ay maswerte na rin ako at biniyayaan kami ng nasa itaas na magkaroon ng isang anak na katulad ng bunso namin. Kahit na nga po sabing kulang ang kanyang karunungan o sabihin na natin kapos ng pag-iisip sa pag-iisip. Basta po ang mahalaga ay pinapakita niya ang pagpapahalaga niya sa amin at ang pagmamahal niya bilang mga magulang. Sige po mga kasenyor at baka po masyado nang humaba itong aking video. Marami pa sana akong gustong sabihin pero sa susunod na vlog ko na lang po siguro masasabi yung mga iba pang gusto kong malaman ninyo. So, hanggang dito na lang po muna ang aking vlog at maraming salamat po sa pagsama ninyo sa paggawa ko nitong aking video. Sige po, maraming salamat po sa inyong lahat.